Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay magsisimula na tayong talakayin ang apoy sa dugo. Kung nais ninyong mapanood, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Cinema Insight English at ipagpatuloy ang inyong suporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung ang tunay na pumatay ay hindi ang pinaghihinalaan ng lahat, bawat luha ay maaring magtago ng kasinungalingan. Ako si Malisa, at ngayong gabi bubuksan natin ang mga sugat na matagal nang nakatago sa pamilyang ito. Sapagkat habang lahat ay nagluluksa para kina Luigi at Sir Carlito, may isang tao sa loob ng bahay na hindi lamang nagdadalamhati, kundi nagtatago rin. At ang pinakanakakatakot na kaisipan, marahil ang tunay na apoy ay matagal nang naglalagablab sa loob ng mga dingding na ito. Tingnan si Marco. Habang bumagsak sa dalamhati ang buong sambahayan, siya'y lasing, basag, at ayaw pang bumangon para sa libing ng kanyang ama at anak. Ngunit bakit tila higit pa sa kalungkutan ang kanyang kilos? Bakit parang pag-iwas, takot, o pagkakasala? Nang sigawan siya ng ina, "This is your last chance to show love to your father and child." Ang kanyang mga mata ay hindi nagpakita ng galit, kundi ng malalim na pagsisisi. Nakakakilabot iyon, sapagkat madalas ang pinakabasag na tao ang may pinakaitim na lihim. Ngunit hindi si Marco lamang ang pinagdudahan. Lumabas ang pangalan ni Bruce, ngunit biglang lumitaw ang kanyang alibi. Siya'y nasa piano lesson, may mga saksi. Nagbago ang lahat. Kung hindi si Bruce, sino? Sino ang may nais na mawala si Sir Carlito? Sino ang may galit kay Luigi upang hangarin ang kanyang kamatayan? At bakit tila bawat tao sa bahay ay may tinatago? Isaalang-alang si Angel. Sa unay kalmado, ngunit nang tanungin tungkol sa oras ng aksidente, lumitaw ang kanyang takot. Paulit-ulit niyang sinabi, magkasama sila, nagluluto ng spaghetti, nasa kusina. Ngunit bakit paulit-ulit? Bakit tila pinipilit niyang kumbinsihin hindi lamang ang iba, kundi ang sarili? Ang inosente ay hindi nagre-rehearse ng alibi. Natural ang kanilang sagot. Ang mga salita ni Angel ay parang scripted. Mas nakakatakot pa, may agad na sumalo upang takpan ng butas sa kanyang kwento. Bakit? Ano ang nakatago sa katotohanan ni Angel? Samantala, sa ilalim ng dalamhati, kumalat ang mas madidilim na emosyon, selos, insekuridad, karapatan. Doon pumasok si Vanessa, isang ina, nakakulong, basag ang puso. Itinakwil siyang yakapin man lang ang anak sa huling pagkakataon. Isang tablet lamang ang naging koneksyon niya sa libing ni Luigi. At ang pinakamasakit, habang siya'y umiiyak para sa anak, may ibang tao nang nagtatangkang agawin ang kanyang lugar sa pamilya. Lalong lumitaw ang katotohanan. Marco, Angel, Bruce, bawat isa'y may lihim. Bawat luha ay maaaring magtago ng katotohanan isang araw ay sasabog sa dilim. Nang sabihin kay Vanessa, "You have no family here." Hindi yun basta insulto, kundi deklarasyon ng digmaan. Sapagkat sa bahay na ito, ang laban ay hindi lamang tungkol sa pagkamatay ni na Luigi at Sir Carlito, kundi tungkol sa karapatang magmahal at sa dapat itakwil. At madalas, ang pinakanauuhaw sa pag-ibig ang nagiging pinakadelikado kapag itinulak palayo. Mas nakakatakot pa ang isang karakter na halos hindi umiyak para kay Luigi, ngunit nakatuon sa pagprotekta kay Mikay. Paulit-ulit niyang sinabi, "I will watch over Mikay. She will not be lost like you." Tila pangako, ngunit sa loob ay obsesyon. Parang desperado siyang punan ng puwang. At alam natin, kapag ang isang tao ay nagmamadaling pumalit, ibig sabihin matagal na niyang hinihintay na mawala ang hadlang. Kung ang tunay na pumatay ay hindi ang pinaghihinalaan ng lahat, bawat luha ay maaaring magtago ng kasinungalingan. "I was forced to kill you if you hadn't supported Apu." Ito ba'y sandali ng galit o tunay na intensyon? Sa isang bahay na puno ng apoy at dugo, walang salitang basta-basta. Bawat biro, bawat bulong ay may nakatagong kahulugan.
Marahil matagal nang iniwan ng manunulat ang mga pahiwatig. Ang pinakamalungkot na karakter sa kwento ay si Mikay. Sa murang edad, dama na niya ang bigat ng pagkawala. Dati araw-araw siyang kumakain kasama si Luigi, ngunit ngayon hindi na siya makakain. Sinasabi ng mga tao sa paligid niya na kailangan niyang mag-move on, ngunit sa loob niya, tumatanggi siyang tanggapin ang katotohanan. At dito nakatago ang pinakadelikadong bahagi, sapagkat kapag ang isang batang pinalaki sa lihim ay nagsimulang magtanong, maaari niyang matuklasan ang mga katotohanang kayang durugin ang buong pamilya. Narito ang hindi inaasahang twist. Paano kung si Sir Carlito ay hindi kailanman ang tunay na target? Paano kung siya'y collateral damage lamang? Galit laban kay Vanessa, tunggalian sa pamilya, laban sa mana at relasyon. Ngunit ang pinakamalaking hadlang ay si Luigi. Hanggat siya'y nabubuhay, nananatiling buo ang ugnayan kay Vanessa. Kung nais ng pumatay na tuluyang putulin ang ugnayan na yon, si Luigi ang tunay na pakay. Si Marco ay lalo pang naging kakaiba sa paglipas ng panahon. Ang kanyang pag-inom, paglayo, at pag-iwas sa realidad ay tila mga paraan upang takasan ang alaala. Ang ilan ay umiinom upang makalimot. Ang iba na may umiinom dahil hindi nila kayang mabuhay, dala ang katotohanan. Sa kabuuan, naging malinaw, ang tunay na panganib ay hindi lamang kamatayan, kundi ang mga lihim sa loob ng pamilya, ang trahedya ni Mikay, at ang pagbagsak ni Marco na isang araw ay sasabog at maglalantad ng katotohanan. Ano nga ba ang tunay na alam ni Marco? May nakita ba siya? May pinoprotektahan ba siya? O bahagi ba siya ng apoy na sumunog sa lahat? Habang iniisip ng lahat na humuhupa na ang kaguluhan, doon pa lamang nagsisimula ang bangungot. Sapagkat ang pinakadelikadong tao ay hindi ang umiiyak o sumisigaw, kundi ang nakangiti, nakikihalubilo at nagsusuot ng maskara ng malasakit. Madalas, ang tunay na halimaw ay nakikilala lamang kapag huli na ang lahat. Kaya nananatiling tanong, sino ang tunay na nagsisinungaling? Si Angel ba, na paulit-ulit ang alibi? Si Marco ba, na nilulunod ang konsensya sa alak? O may iba pa, tahimik na nakamasid habang gumuho ang pamilya mula sa loob? At kung ang lihim ni Luigi ay patuloy na nabubuhay, handa ba silang harapin ito? O mas pipiliin nilang ibaon ito magpakailanman sa libingan? Sa huli, ang pinakamalaking misteryo ay nakatago sa lihim ni Marco, sa alibi ni Angel, at sa mga figura sa anino na kumokontrol sa lahat. Kapag lumabas na ang katotohanan, kakayanin ba nilang harapin? O pipiliin nilang manatili sa dilim? Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.